Lumuhod ka. Tatay, ayoko po magpakasal kay Lin Hao. Masamang tao siya. Tumahimik ka. Ang Lin family ay isang malaking pamilya sa Longcheng. Sa likod nila ay ang pinakamayamang pamilya sa Shangjing. Ang Leng family ang sumusuporta. Kung magpapakasal ka sa Lin family, ang Liu family natin ay aangat ng husto. Pero ngayon, buntis ka pa. Sabihin mo, kaninong anak yang nasa tiyan mo? Ay naku, ate ko. Talaga namang desperada ka na, no? Para lang hindi ka mapakasal sa Lin family. Pati driver, pinatulan mo. Driver? Bilisan mo, umalis na tayo. Saan po tayo pupunta? Changlong Residence. Sige po, kapit lang kayo. Nandito na po tayo. Miss, nandito na po tayo. Miss, ayos lang po ba kayo? Ang init, ang init. Hi. Hi. Ito ang bayad mo. Ang sobra ay para sa serbisyo mo. Kalimutan mo ang nangyari kagabi. Kung hindi, pananagutan mo ang kahihinatnan. Tatay, hindi po ganon. Ikaw. Tay, paano kung malaman ni Young Master Lin ang tungkol dito? Hindi ba mawawala ang 30 milyong kontrata ng pamilya natin? Hindi ba? Baka pa nga magalit siya sa pamilya Lu. May tao ba dyan? Hanapin ninyo ang driver na yon. Ma, binibisita ka ng anak mo. Kumusta ka dyan sa itaas? Naimbestigahan na ba ang pagkamatay ni Mama? Ayon sa utos ninyo, sir, inutusan ko na ang mga kapatid sa Shishan Palace na imbestigahan ito ng buo. Magkakaroon ng resulta sa loob ng kalahating buwan. Naintindihan ko. Maari ka nang umalis. Sir, hindi po ba kayo babalik? Kontento na po ba kayo na maging isang taxi driver? Habang buhay? Gusto ko lang maging ordinaryong tao ngayon. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Pero, Pang-ar, Old Joe, ang Leng Feng na kilala mo, ay namatay na 10 taon na ang nakalipas nang paalisin mo siya sa Leng family. Pang-er, mali ang ginawa ko noon. Pero ngayon, ang lolo mo ay malubha na ang sakit at nakaratay. Itinalaga ka na niya bilang tagapagmana ng Leng Corporation. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana kung hindi mo ito mamanahin. Ang Leng Corporation, ang kapangyarihan ng Leng family, ay mapupunta sa kamay ng iba. Ano ngayon? Hindi ko naman yan hinahangad. Ano ang reklamo? Ako kaya ang may 5-star rating buong taon. Sino ang magrereklamo sa akin? Siya siguro yon, ha? Young master. Ay, Pang-ar, Lola, anong gagawin natin ngayon? ang Leng family ang numero 1 marangal na pamilya sa Shangjing. Isang pamilyang may daang taong kasaysayan. Ang posisyon ng pinuno ng Leng family, maraming naghahangad niyan. Nagsasalita lang siya dahil galit. Kalat ang balita. Ang Leng family ng Shangjing ay nakahanap na ng tagapagmana. At sa lalong madaling panahon, mag-host sila ng Crown Prince Banquet. Sa panahong iyon, gusto kong lahat ng marangal na pamilya ay batiin ang aking Pang-er. Opo. Tama, dito nga. Miss, kung sa tingin mo ay sobra ako kagabi, handa akong panagutan. Pero wag mo naman akong bigyan ng bad review. Tumahimik ka. Huwag mong banggitin ang nangyari kagabi. May 500,000 dito sa card na ito. Kunin mo ito at umalis ka agad sa Binhay. Umalis ka sa Binhay. May problema ka ba? Huwag mo na akong pakialaman. Sa madaling salita, kung gusto mong mabuhay, kunin mo ang pera at umalis ka agad sa Binhay. Kung hindi, ang aking fiancé, hindi kanya palalampasin. Fiancé? Siya ang mula sa pinakamayamang pamilya sa Longcheng, ang Young Master Lin ng Lin family. Sinasabing meron pa siyang suporta mula sa pinakaunang pamilya sa Shangjing, ang Leng family. Kung ayaw mo magkaroon ng gulo, umalis ka na. Leng family? Hi! Paano kung sabihin kong kaya kong tulungan kang lutasin ang problema? Umalis ka na! Umalis ka na! Akay! Young Master Lin, ako? Ikaw na, walang kahihiyang babae. Sabihin mo sa akin, sino ang lalaking ito?
Liu Ruyan, may limitasyon ang pasensya ko. Young Master Lin, kumalma po kayo. Siya ang kabit ng ate ko. Ate, hindi ka naman siguro magagalit sa akin, di ba? Iniisip ko lang kasi, hindi dapat itago ang ganitong bagay kay Young Master Lin. Tutal, malapit na kayong ikasal. Kung malalaman ito ng iba, ano na lang ang iisipin nila sa aming Liu family? Ang Liu family, sa kabila ng lahat, ay isang kilalang pamilya sa Binhay. Itong panganay na anak ng Liu family, sa likod ng lahat, paano naging malandi? Ikaw na walang hiya. Hikinahihiya mo ako. Ang kamay ng lalaki ay ginagamit para magtagumpay, hindi para saktan ang babae. Ikaw ba? Ang lakas ng loob mo. Mangas kang sakta ng babae ko. Sugod! Kung gagapang ka na parang aso sa ilalim ng aking pantalon, pagbibigyan kita. Kung gagapang ka na parang aso sa ilalim ng aking pantalon, pagbibigyan kita. Ikaw? Hindi ka karapat-dapat? Huwag kang maging walang hiya. Bilisan mo! Umalis ka na! Ate, pinapayuhan kitang huwag makialam sa mga bagay na hindi mo dapat pakialaman. Kunin mo ang pera. Gumapang ka. Ang 1 milyong ito sa sahig ay magiging sayo. Iyan lang ba ang kaya ng Lin family mo? Isang amoy driver. Manggas na hamakin ako. Oo, isa akong amoy driver. Pero dahil lang sa may pera kayo, pinubuli niyo ang isang babae. Anong ipinagmamalaki niyo dyan? Ikaw na amoy super. Gusto mo rin maging bayani? Nayon, babalin ko ang isang binti mo. Lin Hao, wala siyang kinalaman dito. Ako na lang ang saktan mo. Aking mahal na ate, hindi mo na nga kayang tulungan ang sarili mo. Ipagtatanggol mo pa ang driver na yan. Lin Hao, palayain mo siya. Wala yan sa usapan. Sinabi kong babaliin ko ang isang binti niya. Nayon, kailangan niya mabalian ng isang binti. Sige, sugurin niyo. Wasakin niyo ang amoy super na yan. Hindi ba't ipinagtatanggol mo siya? Nayon, ipapakita ko sa iyo mismo kung ano ang mangyayari sa kanya. Hindi ba't ipinagtatanggol mo siya? Nayon, ipapakita ko sa iyo mismo kung ano ang mangyayari sa kanya. Lin Hao, bigyan mo naman ako, si Liu Ruyan, ng kaunting respeto. Palayain mo na lang siya. Sige na? Respeto? Sige, bibigyan kita ng respeto. Sino ka ba naman Liu Ruyan para maging fiancé ko, si Lin Hao? Pero may isang kondisyon. Anong kondisyon? Sa buong buhay ko, si Lin Hao, wala pa akong naranasan na mag-car sex sa loob ng taxi. Kung hubarin mo lang ang damit mo ng maayos at hintayin ako sa loob, palalayain ko siya. Ano? Ang isang hamak na driver ay nakasiping ka. Pero sa akin, hindi pwede. Alam ko na, ang pagiging malinis mo sa harap ko ay puro pagpapanggap lang. Kung maghuhubad ba ako, kalilimutan mo na ang lahat? Oo. Kahit driver lang ako, si Leng Feng, ay hindi pa bumababa sa puntong kailangan pang protektahan ng babae. At hindi siya karapat-dapat sa'yo. Tumahimik ka. Hindi ka karapat-dapat sa ganitong klase ng tao. Sumama ka sa akin. Sumama ka sa akin. Liu Ruyan! Kung maglakas loob kang sumama sa kanya, na yun na, ipapahayag ko na ang 30 milyong kooperasyon ng Liu family ay kanselado na. Sige, galaw! Duvag! Ikaw na hamak na driver, maghintay ka lang. Ipapahiga kita sa kalsada. Bukod pa sa may Leng family sa likod ng Lin family, isang top-tier na pamilya, ang pagiging young master ng Longcheng pa lang niya, siya ang hindi mo kayang kalabanin. At saka, tayo ang gabing iyon ay isang pagkakamali lang. Pagkakamali? Liu Ruyan, ano ang tingin mo sa gabing iyon? Isang transaksyon o isang one-night stand? Iyon ang una kong beses. Leng Feng, isa ka lang driver. Pareho na tayong matatanda. Hindi na kailangan pang maghabulan. Ayusin ko ang flight mo paalis ng bansa. Mamaya, ipapadala ko ang flight number sa cellphone mo. Lao Taijun, ayon sa inyong utos, ang Crown Prince Banquet ay handa na.
At ang lokasyon ay itinakda sa Longcheng na inorganisa ng Lin family. Ay, teka. Nalaman ko rin na ang young master at ang panganay na dalaga ng Liu family ng Binhay ay may malalim na relasyon. Malalim na relasyon? Kung gayon, padalhan sila ng imbitasyon. Hayaan ang Liu family na maging mga VIP sa Crown Prince Banquet. Napadala ng 1 bilyong kontrata sa Liu family bilang regalo sa kasal. Sa ganitong paraan, tiyak na darating si Fencer. Ikaw na walang kwentang babae. Inaway mo ang Lin family. May mukha ka pa bang umuwi? Tay, hindi niyo po alam. Ate, dahil sa pisting driver na yan, hindi lang niya binaliwala ang Lin family at ang 30 milyong kooperasyon. Hinayan pa niya ang pesting driver na yan na syaktan si young Master Lin. Oo nga. Ngayon, hindi lang tayo nawalan ng 30 milyong kooperasyon. Baka pa nga masaktan natin ang nangungunang pamilya, ang Leng family, na nasa likod ng Lin family. Leng family? Lumuhod ka! Paano ako, si Liu Yun, nagkaroon ng anak na sumisira sa pamilya? Kung hindi mo ako ipinagbili sa Lin family noon, hindi sana tayo aabot sa ganito. Walang kwentang babae! Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo. Kailangan mong humingi ng tawad kay Young Master Lin. Kung hindi, ako, si Liu Yun, ay walang anak na tulad mo. Kung gayon, ituring mo na lang na wala kang anak na tulad ko. Ikaw, simula nang mamatay si mama sa panganganak, hindi mo na ako itinuring na anak mo. Kung hindi, paano mo ako ipagbibili sa Lin family para lang sa 30 milyong piso? Anong sabi mo? Malibang sinabi ko, para sa pera. Tumahimik ka. Tatanungin kita. Pupunta ka ba sa Lin family o hindi? Hindi. Ang pagsuway sa Lin family ay sisira sa kinabukasan ng aming Liu family. Ngayon, itong matanda kong katawan ay siguradong papatayin ka. Ikaw na walang pagmamahal sa sarili at tangga. Tigilan mo! Tigilan mo! Ikaw na amoy kotse na driver. Paano ka pa naglakas loob na magpakita? Hindi ba sinabi ko sa'yo na umalis ka ng bansa? Bakit ka nandito? Nandito ako para sabihin sa'yo na kahit Liu family man o Leng Corporation, wala akong pakialam. Walang galang. Naglakas loob kang pumasok sa aming Liu family. Liu Yun. Bakit hindi mo pa ipahuli ang walang alam at mayabang na masamang taong ito? Mga tao, kailangan nating pakalmahin si Young Master Lin at muling makuha ang 30 milyong kooperasyon. Hulihin siya! Tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Sige, gawin nyo! Dumating ang VIP ng Leng family. Leng family? Sino po si Miss Liu Ruyan? Ako po. Inutusan akong para kay Miss Liu. Ihahatid ang Dragon Patterned Invitation. Pagkatapos ng 3 araw, sabay-sabay tayong pupunta sa Longcheng para dumalo sa Crown Prince Banquet na inihanda ng Lin family para sa tagapagmana ng Leng family. Ang Crown Prince Banquet Leng family? Ang Leng family mismo ang nagpadala ng Dragon Pattern Invitation. Ibig sabihin nito, si Young Master Lin pinatawad na ang aming Liu family. Ikaw na tanga! Sa mga araw na ito, manatili ka lang dito ng maayos. At ikaw, na driver na walang kwenta, bugbugin hanggang mamatay. Hindi. Pakawalan mo siya kung hindi. Kung hindi, mamamatay ako sa harap ninyo. Ikaw! Hayaan mo siyang umalis. Leng Feng, ang bagay na ito, hindi na ito kontrolado nating dalawa. Umalis ka na. Bilis. Ruyan, ikaw ang aking babae. Hindi ko hahayaang agawin ka ng sinuman. Crown Prince Banquet. Gagawin kitang pinakamarangal na babae sa Crown Prince Banquet. Diyos ko, ito ang karanyaan ng Leng family. Hindi ko akalain. Ang mga palamuting ito, puro-purong ginto ang gawa. Sa pagkakataong ito, salamat sa proteksyon ni Young Master Lin. Kung hindi, tuluyan na tayong nakagalit sa Leng family na ganoon. Isang nangunggunang pamilya. Walang hiya kang bata! Dapat hiwalayan mo na agad ang walang kwentang driver na yan at tuluyan ng putulin ang koneksyon. Kung hindi, kapag nagalit ang Leng family, ako mismo ang magpapahirap sa kanya at iiwan siyang patay sa kalsada. Leng Feng!
Siya, bakit siya nandito? Kainis! Umalis ka na! Hindi ito lugar para sa'yo. Ang Crown Prince Banquet. Walang kwentang, driver. Talagang silusundan mo kami, ano? Ngayon, kahit ang Crown Prince Banquet ng Leng family, isang nangungunang pamilya, nangahas ka pang gumawa ng gulo dito. Ang Crown Prince Banquet ay para sa akin talaga. Walang hiya! Ikaw na walang kwentang driver. Nangahas kang magpanggap na tagapagmana ng Leng Corporation? Umalis ka agad sa Tiandu Mansion. Kung hindi, huwag kang magtaka kung maging masama ako sa'yo. Gusto kong makita paano ka magiging masama sa akin. Liu Yun, maghanap ka agad ng tao para itapon ng taong ito na walang alam sa mundo. Alabas! Para hindi, madumihan ang mata ng tagapagmana ng Leng Corporation at ni Young Master Lin. Teka lang. Nagdataka pa ako kung saan kita hahanapin. Ikaw pa mismo ang lumapit para magpakamatay. Patayin niyo siya! Liu Ruyan! Dahilan sa driver na yan. Papahirapan mo ba ako? Lin Hao, ano ang gusto mo? Pangako, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Pakawalan mo lang siya. Please? Ikaw na bata ka, manayme ka. Dahil sa driver na yan, paulit-ulit mong sinusuway si Young Master Lin at ang Leng family. Gusto mo bang ipahamak ang Liu family, ha? Ate, bakit ka ba napakawalang alam? Ikaw na driver na yan. Ano ang lamang mo kay Young Master Lin? Paulit-ulit mo siyang hindi pinahahalagahan. Sige na nga. Pero niloloko mo pa si Young Master Lin. Manahimik ka! Ikaw na driver na yan! Dahil sa'yo, nagalit ang Liu family kay Young Master Lin at sa Leng family. Kung ayaw mong mabuhay ang Liu family, kung gayon, ang Liu family ang unang papatay sa'yo. Ikaw na walang kwenta. Umuwi ka sa akin! Ang isang tulad mong nagbebenta ng sariling anak, hindi karapat-dapat nasaktan ko. Sinabi ko na, siya ang babae ko. Kung sino man ang mangahas na pigilan akong dalhin siya palayo, huwag niyong sisihin ang tulad kong hamak na driver kung magiging bastos ako. Naghahanap ka ng kamatayan! Tama na! Liu Ruyan, talagang ipagtatanggol mo pa rin siya? Sige, Young Master Lin, bibidyan kita ng pagkakataon. Liu Ruyan na yon. Kung tatanggalin mo ang sapatos mo at lalakarin ito, ako, sa aking dakilang awa, ay palalayain ng hamak na driver na ito. Kung hindi, mamamatay siya. Hindi ba determinado kang protektahan ng hamak na driver na ito? Hubarin mo! Hubarin mo! Hubad! 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 Lin Hao! Tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Dahil gusto ninyong lahat na mang-api gamit ang kapangyarihan, ipapaalam ko sa inyo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Lalo na ikaw, Lin Hao. Ang ginawa mo kay Ruyan, ipaparanas ko sa iyo ang matinding kaparusahan. Walang alam na nilalang. Ngayon, titingnan ko kung ang dila mo o ang buto mo ang mas matigas. Sugurin ninyo siya. Dumating si Uncle Hu ng Leng family ng Longcheng. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na gumawa ng gulo sa Crown Prince Banquet? Uncle Hu. Siya po ang walang takot na bata nito. Naglakas loob siyang sabihin na ang piging na ito ay para sa kanya. Sino ka ba sa tingin mo? Naglakas loob kang sabihin na ang Crown Prince Banquet ay para sa iyo? May problema ba? Malaki ang problema. Sa uri mong ito, paano mo makikilala ang isang malaking tao tulad ni Uncle Hu? Hindi nga kilala ni Uncle Hu ang taong ito. Pero sinasabi niyang ang Crown Prince Banquet ay para sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, sumobra na siya. Naglakas loob siyang sabay, nagalitin ang pinakamataas na Young Master ng Longcheng at si Uncle Hu. Uncle Hu, kung kayo mismo ang kikilos, madudumihan lang ang inyong mga kamay. Hayaan niyo na lang po akong umasikaso. Malapit na po ang Young Master at ang Old Madam. Gawin itong malinis at mabilis. Huwag na huwag magpapadugo. Huwag po kayong mag-alala, Uncle Hu. Mga taong hindi marunong rumespeto. Sige, saktan niyo siya. Lin Hao! Kagabi lang! Nangako kang palalayain mo siya! Nagbago na ang isip ko. Hindi ba't gusto mong mamatay? Kung gayon, tutuparin ko ang kagustuhan mo. Lin Hao, gago ka! Ang cute mo naman. Nangahas kang murahin ako? Ano na naman ang gagawin mo? Nanggahas kang saktan ako? Ikaw, papatayin kita. Ikaw lang?
Karapat-dapat ka ba? Hindi ba mahilig kang manampal ng iba? Ngayon, ipapatikim ko sa iyo ang pakiramdam ng masampal. Tikil. Bakit kayo nakatumanga pa dyan? Sugod. Mga walang kwentang palamunin. Pinakain ko kayo ng matagal. Wala pa ring silbi. Hindi nyo man lang kayang patumbayin ang isang driver ng taxi. Huwag mong isipin na dahil marunong ka lang ng konting martial arts, wala nang makakatalo sa'yo. Huwag mong isipin na dahil marunong ka lang ng konting martial arts, wala nang makakatalo sa'yo. Maginggat ka. Ang lakas ng loob mo. Nangahas kang manakit ng tao sa harap ko at guluhin ang Crown Prince Banquet. Sa harap mo? Ano ngayon? Sino ka ba sa tingin mo? Baliv. Ano ang sabi mo? Sabi ko, sino ka ba sa tingin mo? Para o malulong sa harap ko. Lang Feng! Siya ang Lang family sa Longcheng na pinuno ng Sangay. Hindi mo kayang kalabanin. Umalis ka na! Bilis! O yun, walang makakaalis. Isara ang pinto! Uncle Hu! Lahat ng ito ay nagsimula dahil sa akin. Handa akong panagutan ang lahat. Ang sinabi ko, ayoko nang ulitin pa. Tama. Tama si Uncle Hu. Ngayon, Walang makakalis. Lalo na ikaw, gagawin kita masahol pa sa patay. Talaga? Nakita mo ba? Ang patuloy na pagpapaubaya ay lalo lang mapapalakas sa kanila. Kaya, para talunin sila, kailangan mong maging mas malupit pa sa kanila. Leng Corporation? Dragonhead? Ibig sabihin, siya ay mula sa Leng family. Ibig sabihin, nagkamali talaga ako. Sabihin mo sa akin, paano mo nakuha ang tattoo ng dragon head sa braso mo? Maaari kitang palayain. Kung hindi, na yon, mahirapan kang makaalis dito ng buhay. Si Uncle Hu, nag-aalala pala sa tattoo na yan. Miyembro ba talaga si Lang Feng ng Lang family? Kung ganun, hindi ako aalis. Uncle Hu! Uncle Hu! Kumilos ka na! Uncle Hu, sandali! Ikaw na babae ka. Ano pa bang gusto mo? Sinasabi ko sa'yo, ngayon, Wala. nang makakapagligtas sa walang kwentang yan. Uncle Hu, ang dragon tattoo ay para lang sa Lang family. Pag-isipan mo nang mabuti. Lang Feng, huwag ka nang magpanggap na malakas. Mamaya, gamitin mo ang tattoo na yan para makaalis. Narinig mo ba? Uncle Hu! Kumilos ka na! Tama na. Ang mga ginagawa ko, si Lihu, hindi mo na kailangan pang turuan. Uncle Hu, ang Lin family namin, ay pinahahalagahan ng Leng family ng Longcheng ni Leng Huangpu. Kahit gumuho ang mundo, nandyan ang Lin family para sumalo. Huangpu, hindi ka nangahas kumilos. Ako mismo ang kikilos. Hulihin niyo siya. Ikaw, Li Hu. Anong ibig mong sabihin dito? Para gumalma ka. Ako, kumalma? Ikaw mismo, hindi ka nangahas kumilos. Ako mismo ang kikilos. Bitawan mo ako! Talaga nga. Sa harap ng tao, Ginoo. Sa likod, baliw na aso. Ikaw na walang silbi. Papatayin kita ngayon. Sige, tingnan natin. Paano ka? Baliw na aso, mangangagat sa akin. Hanggat hindi pa malinaw ang kanyang pagkatao. Ngayon, walang aalis dito. Nakita mo ba? Ayaw nila akong paalisin. At saka, hindi pa kita nagagawang maging pinakamarangal na babae sa piging na ito. Paano ako alis? Kung may lakas ka, patayin mo ako. Walang kwentang duwag. Lang Feng! Wala kang silbi. Lang Feng, tama na! Ako hindi ko gusto ang mga lalaking puro lang yabang at gulo. Kung talagang sinaktan mo siya ng malubha ngayon, ang sitwasyon ay hindi na maayos. Lang Feng, marami ka nang nagawa para sa akin. Pero sa huli, hindi mo pa rin sila kayang talunin. Mamaya. Bibigyan kita ng pagkakataong umalis. Ang galit ng Lin family at Lang family, ako na lang ang bahala. Lin family man o Leng family? Mula simula. Hanggang ngayon, wala silang halaga sa akin. Uncle Hu, matalino ka. Ngayon, si Lin Hao ay nasugatan lang ng kaunti. Pagkatapos nito, ang pinakamasama ay makakaaway mo si Lin Tianguo. Makakaaway mo ang butler ng Lang Corporation. Pero kung mapatunayan na si Lang Feng ay miyembro ng Lang family, wala ka ng atrasan. Palayain mo siya. Sinaktan mo ang anak ni Lin Tianguo. Gusto mong humalis. Hindi ganun kadali. Tay!
At saka, lihu, para sa walang kwentan to. Sinaktan niya ako. Lihu, mahigit 10 taon na tayo magkaibigan. Ngayon, Old Lin, huwag kang masyadong mag-react. Ginawa ko ang lahat ng ito para lang kay Linhao. Para sa kanya? Sa kamay niya, may dragon tattoo siya. Peak ang dragon head ring tattoo niya. Hindi siya miyembro ng Leng family. Sabi ko na nga ba, paano magiging miyembro ng Leng family ang batang yan? Ibig sabihin ba, lahat ng may apelidong Leng ay miyembro ng Leng family? Tapos na. Liu Ruyan, na yon, ang walang kwentang yan. Hindi lang sinaktan si Young Master Lin, kundi naglakas loob pang magpanggap na miyembro ng Leng family. Tingnan natin kung paano mo pa siya poprotektahan. Hindi niya kailangan protektahan ako. Ako, ang driver na hinahamak ninyo, ang amoy kotse na to, ang magpuprotekta sa kanya. Walang alam sa kamatayan. Pata, halos maloko mo ako. Loko? Masyado mo namang iniisip ang sarili mo. Ikaw, Oldly, ibigay mo siya sa akin. Tatay! Bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Bilisan mo, patayin mo na ang walang kwentang yan. Hindi siya makakaalis. Yang Master Lin, wala po itong kinalaman sa aming Liu family. Ang apo ko pong ito na walang kwenta ay naloko lang ng driver na yan. Tama po, Young Master Lin. Ako po, si Liu Yun, ay nakikiusap sa inyo na ipagiganti ang aming Liu family. Patayin niyo po! Ang gago na yan. Ate, magpapatuloy ka pa ba sa pagkakamali? Hahayaan mo na lang bang makita ang Liu family na pinaghirapan ni na lola at tatay? Masira dahil lang sa'yo? Ate, kung ayaw mong magpakasal kay Young Master Lin, ako na lang ang magpapakasal sa kanya. Bakit mo kailangang sirain ang aming Liu family? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Kahit pumaksak ang langit, sasaluhin ko. Wala silang kwenta sa paningin ko. Walang galang. Nasa bingit na ng kamatayan, nagmamayabang pa rin. Mga tauhan, Aking gamahal, sinabi ko na hanggat hindi mo ako kayang patayin, gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay mo. Sana mamaya, ganito ka pa rin kayabang at tulad na yon, wala kang kinikilala. Kayo! Zabay-zabay na. Nagmamadali ka bang mamatay? Kung gayon, hindi ko hayaang mangyari yan. Pakinggan niyo ako. Pwede niyo siyang lumpuhin, pero huwag niyo siyang patayin. Naintindihan niyo ba? Opo. Mayabang na basura. Dahil lang sa may kaunting kakayahan, kailangan pang kalabanin ang Lin family. Darating ang panahon na magmamakaawa siya. Narinig ko, sa Crown Prince banquet na ito, hindi lang sila Ota Ijun ang naroon, maging ang governor ng Longcheng ay personal na dadalo. Ikaw na basura. Kung naghahanap ka ng kamatayan, wala kang sisisihin, kundi ang sarili mo. Liu Ruyan, mamaya, hahayaan kitang makita mismo. Ang basurang itinuturing mong kayamanan, mamatay sa harap mo. Ang dami ninyong satsat. Lalaban ba kayo o hindi? sugot. Subukan ninyo lang. Yuan. Mangyaring umupo po kayo, Gino. Ito. Sino ka ba? Ang pangalan ko, hindi ka karapat dapat malaman. Ano ka ba para sabihin yan at naglakas loob ka pang sabihan kami? Hindi karapat-dapat si Linhao malaman. Kapag nagsasalita ako, hindi ka dapat sumasabat. Ikaw na babae ka. Naglakas loob kang sampalin ako. Ang sampal na yon ay para sa kawalan mo ng respeto. Ang sampal na ito ay para sa kawalan mo ng paggalang. Kung hindi ka pa rin matututo, hindi na lang ilang sampal ang mangyayari sa'yo. Baka totoong ang miyembro siya ng Leng family? CJ, wala kang silbi. Medyo minamaliit kita. Nag-hire ka ng babae para umarte, di ba? Kaya pala, ang babaeng ito ay actress na inupahan ng walang silbi niyon. Sabi ko na nga ba, paano siya magiging miyembro ng Leng family? Babae, magkano ang binigay sa'yo ng walang kwentang yan? Ako, doble ang ibibigay ko sa'yo. Ano sa tingin mo? Talaga? Young Master Lin, sinaktan niya ako kanina. Dapat ay. Pinapayuhan kitang iwanan na ang walang kwentang yan. Isang babaeng kasing ganda mo kung sasama ka sa walang kwentang yan at pareho kayong mapahamak, hindi sulit. Hindi ikaw ang magsasabi kung sulit o hindi. Ang lakas ng loob mo. Old Lin, Bakit ka pa nag-aaksaya ng oras sa isang babae? Copy na. Bilisan mo at tapusin na sila.
Malapit na dumating ang Old Madam at ang Young Master. Sugod! Leng Feng, madingat ka! Ito. Sino ba talaga ang babae nito? Hindi kaya ang babae nito ay hindi niya inupahang artista, kundi ang kanyang bodyguard. Kung gayon, isa nga siyang miyembro ng Leng family. Hindi ito posible. Hindi ito posible. Lahat sila ay walang kwenta. Ordly. Hindi kaya. Ang batang yan, miyembro nga ba talaga ng Leng family? Imposible. Ang babaeng yun, hindi ordinaryong tao. Posible kayang miyembro siya ng organisasyon? Ang Crown Prince Banquet na ito, hindi dapat magkaroon ng kahit kaunting pagkakamali. Kung hindi, magagalit ang Old Madam at mananagot ang Governor of Longcheng. Lahat tayo ay mapapahamak. Ang kaguluhang ito, dapat nang matapos. Ikaw na walang silbi. Anong gagawin mo? Ipapadala kita sa impyerno! Ipapadala kita sa impyerno! Lin Hao, kumusta? Ang pakiramdam na sinipa ang iyong mga binti ng isang driver na minamaliit mo? Ahaw! Tay! Na yon, Kahit buhay ko pa ang kapalit, ipagihiganti kita. Sandali. Kapag dumating na ang Old Madam At ang Governor of Longcheng, maliligtas tayo. Ngayon, walang makakapagligtas sa inyo. Gusto mo ba? Teka, hindi niyo siya pwedeng patayin. Sino ka ba sa tingin mo? Para pigilan ako, Yayuan? Kung papatayin mo siya, ay makikipag-away ka sa Xiangjing na Leng family at sa governor ng Longcheng. Leng family man o ang governor ng Longcheng, wala silang halaga sa akin. Sino ang ganong katapan para bastusin ang inyong governor? Sino ang ganon katapang para bastusin ang inyong governor? Governor, hindi lang sinaktan ng batang ito ang anak ko, kundi naglabas pa ng mga mapanghahas na salita. Paulit-ulit niyang sinisiraan ang Leng family at sinisiraan ka pa ang governor ng Longcheng. Ako, si Lin Tiangguo, ay humihiling sa inyo, governor, na parusahan siya ayon sa batas. Tama. Parusahan siya ayon sa batas. Hindi natin pwedeng hayaan ang taong ito na gumawa ng masama. Sinira niya ang Crown Prince Banquet. Heading Lin family, Mr. Lee, huwag kayong mag-alala. Hindi siya makakatakas. Mga tao, dalhin si Lin Hao, dadalhin sa ospital. Opo. Walang galang. Nangahas kang sakta na aking tauhan? Siya, wala sa inyo ang makakapagdala sa kanya ngayon. Walang makakapagligtas sa kanya. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang kasalukuyang sitwasyon, hindi na ito kayang hawakan ng isang babae. Hindi na ito kayang hawakan ng isang babae. Manatili ka lang diyan. Panurin mo kung paano ko sila pagbabayarin para sa'yo. Leng Feng! Huwag kang mag-alala. Hindi sila maglalakas loob na magpaputok. Pero, sila. Manalik ka sa akin. Ngayon lang! Ye Tian ba? Paputukin mo sila. Jinu! Bakit ka nagmamadaling mamatay? O kaya hindi ka ba talaga talatay? Ano ang kinatatakutan sa kamatayan? Bukod ba rito, ikaw at Zila. Wala kayo sa paningin ko. Nasa bingit na ng kamatayan, pero mayabang pa rin. Gobernador, ang batang ito, sa harap ko, pinilayan mo ang anak ko. Nakikiusap ako, Gobernador. Hayaan niyo akong pilayan siya gamit ang sarili kong kamay. Malakas ka nga lumaban. Ano naman ngayon? Ngayon, isang bala lang ay pwedeng pumutok sa ulo mo. Sige. Barilin mo. Patayin mo ako! Tumigil ka! Barilin mo! Bakit ka nag-aalangan? Huwag mo akong pilitin. Barilin mo. Matandang hukluban. Binigyan na kita ng pagkakataon, pero wala kang silbi. Ang lakas ng loob mo. Sa harap ng gobernador, agawin ang baril at sakta ng tao. Hindi ka nga nagkamali, gobernador ng Longcheng. Ang bibig mo ay hindi makapaghiwalay ng tama sa mali at binabaluktot mo ang katotohanan. Pero ang putik na ito ay hindi ko matatanggap. Tumahimik ka. Inutusan kita na yon. Agad na isuko ang baril at sumuko. Lumuhod ka at magpasakop. Kung hindi, ayon sa batas ng Dasha, papatayin ka sa lugar na ito. Papatayan mo ako? Ikaw lang nga isang hamak na governor ng Longcheng, wala pang karapatan. Baliw ka. Huwag kang lumapit. Pinalaan na kita na wag akong galawin, pero paulit-ulit mong ginamit ang iyong kapangyarihan para apihin ako at ang aking babae. Tay! Ang walang kwentang yan. Nabaliw na siya. Iligtas mo ako. Kailangan mo akong iligtas. Kung ano man ang gusto mo, sa akin ka na lang.
Huwag mong saktan ang anak ko. Hindi ba't kayong mga mayayaman gustong-gusto ninyong pahirapan ng mga tao? Kung gayon, sa harap ng iyong ama, dahan-dahan kitang pahirapan hanggang mamatay. Hindi ba? Hindi ka ba natatakot sa paghihiganti ng Leng family? Leng family? Sa paningin ko, wala yan. Tama na. Ikaw na masamang tao. Paano ka naglakas loob na gumawa ng krimen sa harap ko, ang governor? Malinaw na hindi mo ako iginagalang bilang governor. Makanda. Hindi. Pumutok. Yetemba! Ang lakas ng loob mo. Paano ka naglakas loob na gumamit ng baril laban sa Young Master? Yetian ba? Ang lakas ng loob mo. Paano ka naglakas loob na gumamit ng baril laban sa Young Master? Huli na po ang dating ng lingkod ninyo. Patawarin niyo po ako, Young Master. Lang family. Young Master. Tumayo ka na. Opo. Ma, talaga bang siya ang Young Master ng Leng Corporation? Tapos na, tapos na. Tapos na ang aming Liu family. Liu Ruyan. Bakit ikaw? Basta na lang nakahanap ng isang driver? Ay Young Master pala ng Leng family. Bakit? Kahit na miyembro ka ng Leng family, kahit na mawalan pa ako, si Lin Tianggo, ng buhay dahil dito, ipaghihiganti ko pa rin si Ahao. Lin Tiangguo! Pagbati po, Huang Pu! Lin Tiangguo, Ipinagkatiwala ko sa iyo ang Crown Prince Banquet. Ganito ba ang paghawak mo rito? Huang Pu, ikaw. At ikaw, tanga ka. Paano ka naglakas loob na makipagsabwatan sa mga dayuhan para kalabanin ang Young Master? Ngayon, ipinapahayag ko, ikaw, ang iyong posisyon bilang pinuno ng Longcheng ay kinakansela na. umalis ka na agad. Huang Pu, huwag po. Umalis ka. Ye Tianba, Hindi mo pa ba pinapababa ang baril ng mga tao mo? Huang Pu, sino ka ba para magsalita ng ganyan? Sa harap ng gobernador. Ye Tianba, sa posisyon. Ako ang punong katiwala ng Leng Corporation ng Shangjing. Sa edad, ako ang iyong tiyuhin. Kaya, paano ko ba dapat kausapin? Kawakohan. Kahit na ikaw ang punong katiwala ng Leng Corporation ng Shangjing, kahit na niyong matandang ginangpang dumating, kailangan pa rin niya akong igalang. Igalang? Ye Tianba, ikaw na isang simpleng gobernador ng Longcheng. Karapat-dapat ka bang igalang ng aming matandang ginang? Mabuti, mabuti, mabuti. Bakit pa kayo nakatayo dyan? Ibaba ninyo ang mga baril ninyo. Naktas ng baril. Ye Tianba! Paano ka naglakas loob? Naglakas loob kang saktan ako. Ang Leng family mumula sa Xiangqing. Sa harap ng Xishan Palace na nasa likod ko, wala kang kwenta. Wala akong pakialam kung ikaw ang Young Master ng Leng family. Na yung sinaktan mo ang tao ko, kailangan mong magpaliwanag. Kung hindi mo ako masisiyahan, huwag kang umasang makakalabas sa Tiandu Mansion na ito. Leng Feng. Tama ang sinabi ng governor. Ngayon, kahit pa Young Master siya ng Leng family, kailangan niya kaming bigyan ng paliwanag. Bigyan ng paliwanag ang anak ko. Lin Tianguo, sino ka para magsalita? Karapat-dapat ka bang bigyan ng paliwalag ng Young Master? Huwag mong sabihing sinaktan lang ng Young Master ang anak mo. Kahit patayin pa niya ang anak mo. Nararapat lang yon. Nakakapatlan? Bakit? Dahil Young Master siya ng Leng family, O kaya? iniisip niya ang sarili niya bilang isang tao mula sa Xishan Palace. Governor, ang Leng family ay hindi lang mayabang at mapang-api, kundi umaabuso rin sa kapangyarihan. Malinaw na hindi ka nila iginagalang. Ako, si Lin Tianggo, ayaw makisama sa kanila. At Handa akong isugal ang lahat ng aking ari-arian para sumama sa inyo. Tiyak na ipaghihiganti ko ang mga nasaktang kapatid. Bukod pa rito, nakikiusap ako, Governor of Longcheng, na ipaghiganti rin ang aking anak. Lin Tianguo, Hindi ka ba? natatakot sa kahihinatnan ng pagkalaban sa Leng Corporation? Huwag mong kalimutan, kalahati ng mga proyekto ng Lin family ay hawak ng Leng Corporation. Kung mag-utos ang Leng Corporation, ang Lin family mo ay guguho. Kung ako, si Lin Tianggo, ay hindi kayang ipaghiganti ang pagdurusa ng aking anak, wala akong karapatang maging ama. Kung gayon, ano pa ang silbi ng Lin family na ito? Kung gayon, hayaan mong maglaho ang Lin family. Young Master, sa halip na hayang maglaho ang Lin family, pinapayuhan kita mag-isip ng paraan. Kung paano mo bibigyan ng paliwanag ang Governor of Longcheng. kung hindi, Ang pagiging Young Master mo ay magtatapos ngayon. Isang hamak na gobernador. Hindi karapat-dapat na pagpaliwanagin ng aking amo. Ye Tianba, sa mundong ito, wala pang sinuman ang makapagpapaliwanag sa akin. Tigilan mo ang kadaldalan. Wala akong pakialam kung anong klaseng Young Master ka. Ininsulto mo ang aming gobernador.
Kailangan mong magpaliwanag sa akin. Kung hindi lang para makipagtulungan sa plano ng pangalawa, para makuha ang kumpidensyal na impormasyon ng Leng Corporation sa militar. Matagal ko na sana kayong binaril. Pero kung mangahas kayong kalabanin ako, ipapahiya ko kayo ng husto. Gagawin ko ang inyong Leng family ang pagtatawanan ng Longcheng. Young Master Leng, kahit na maganda ang relasyon ko sa Laotay Jun ninyo, Pero, hindi ko pwedeng pabayaan ang mga kapatid ko sa likod ko. Hindi ba nakakapanlumo? Kanitaw na lang. Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad sa aking mga kapatid. Ako ay hindi na maghihiganti. Ano sa tingin mo? wala kang silbi. Bakit ka nagmamayabang? Gusto mo bang barilin kita? Umalis ka. Ginuleng, sige na. Kung hindi, ang baril ng gobernador sa susunod ay hindi na sasalya. Ikaw! Mamatay ka! Matandang Ukruban, binabantaan mo ako? Sawa ka na ba sa buhay mo? Ginoo Leng, limitado ang pasensya ko. Kung hindi ka susunod, hindi ko na mapipigilan ang galit ng aking mga kapatid. Yetian ba? Gusto mo bang ipahiya ang aming ginu? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ako pa rin ang gobernador ng Longcheng. Hindi ba dapat lang na ipagtanggol ko ang aking mga kapatid at bigyan sila ng hustisya? Ikaw! Leng Feng, lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon? May oras pa. Tungkol sa Crown Prince Banquet mo, maaari pa itong magpatuloy. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung magiging bastos ako. Yetian ba? Ako? Lumuhod? Pakapaiklin mo ang buhay mo. Siye. Mahirap talagang payuhan ang matitigas ang ulo. Punyeta ka. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin sa hindi paggalang sa matandang ginang. Paluhurin niyo siya. Sino mang humadlang, barilin hanggang mamatay. Young Master, lumuhod ka na. Kahit ikaw pa ang young master ng Leng family, ano ngayon? Kung kinalaban mo ang gobernador, kailangan mo pa rin magpakumbaba. Tama! May gobernador na sumusuporta sa amin ngayon. Anong Leng Corporation? Hindi kami natatakot. Liu Ruyan, dapat ka talagang mamatay? Leng Feng, Kung hindi ka luluhod, mamatay ka na lang. Lumuhod ka. ang kamay ko! Ang kamay ko! Yetian ba? Paluluhurin mo pa ba ako? Leng Feng, kahit aso, tinitingnan pa rin ang amo. Hindi mo yata ako iginagalang bilang gobernador. Yetian ba? Talaga bang iniisip mong mahalaga ka? Ano ba ang aking pagkatao? At ano naman ang sayo? Bakit kita bibigyan ng halaga? Isang hamak na gobernador lang. Kahit kailan, kaya kong tanggalin ka sa pwesto. Sige. Kung gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Pumutok! Sino ang mangangahas? Governor Ye, kung pahirapan mo ang isang bata, kapag malat ito, baka mawalan ka ng muka. Old madam, sa halip na pahirapan siya, masasabi kong ang apo mo, ang paulit-ulit na sumasagot sa akin, at sinaktan pa ang aking mga tauhan. Mga kabataan kasi, mainitin ang ulo. Normal lang. Paano kung saktan ko rin siya at sabihin mong normal lang? Governor Ye, hindi mo ba kayang pagbigyan ng isang matanda? Palakihin ang maliit na problema at paliitin ang malaking problema. Oh. Papakainin mo siya ng mga basad na piraso, tapos luluhod siya at hihingi ng tawad. Kung hindi, wala akong bibigyan ng muka. Yetian ba? Isa ka lang manggugulo. Anong karapatan mo para paluhurin ang aming young master? Sa'yo? Wangku, tumahimik ka! Kung luluhod siya, paano na ang dangal ng pamilya Leng? Laota Ijun, kung hindi siya luluhod, huwag mong sisihin ang gobernador na ito kung hindi ako magiging maawain. Mga guwardiya, patayin siya agad! At ka, Gobernador Ye, talaga bang kakalabanin mo ang pamilya Leng namin? Kung sino ang magpapahirap sa akin, si Yetian ba? Pahihirapan ko rin sila. Kung hindi siya luluhod, sumusumpa akong hindi ako titigil. Yetian ba? Kinagarantiya ko na sa huli, ikaw ang luluhod. Aamin ng pagkakamali at kakain ng mga salitang ito. Ikaw! Hihintayin ko. Kung sino ang kakain ng mga salitang ito sa huli. Sino ang kakain ng mga salitang ito sa huli? Teng-er, nandito ang lola mo. Walang sinuman ang makakapanakit sa iyo ngayon. Yetian ba? Dahil sinabi mo na ang mga salitang yan, ako, ang matandang babae na ito, ay magsasakripisyo na rin. Huangpu, tawagan mo si King of Genbei. Sabihin mo na kung tutulungan niya kami, papayad ang pamilya Leng sa kanyang kahilingan. Iyon ba ang King of Genbei na nag-iisang sumupil sa buong Beidou? Si Yeling Jian? Lao Taijun! Pumayak si King of Genbei! At paparating na siya kasama ang Jiaolong Guards. Yetian ba? Tapos ka na. Gobernador, ano ang gagawin natin ngayon? Tumakas na lang kaya tayo? Tumakas?
Sino ba yung kanina pa nagsasabi na gusto niyang ipagiganti ang anak niya? Isang King of Zembay lang. Takot na takot ka na? Gobernador, Tumahimik ka. Ayoko nang marinig ang paliwanag mo. Gusto mo pa bang ipagiganti ang anak mo? Yatian ba? Papaluhod mo pa rin ba ang apo ko? Lao Taijun, kahit pa dumating ang King of Zembay, kung hindi siya luluhod, hindi pa rin ako titigil. Mabuti, Leng Feng! Gaano ka pa katagal magtatago sa likod ng Lao Taijun? Nasaan na yung kayabangan mo kanina? Magtago? Ye Tianba, hindi ka karapat-dapat. Ang daldal mo. Yatian ba? Kahit ang isang estatwa ng putik ay may galit din. Kung ipipilit mong ipahiya ang aming Leng family, huwag mo sisihin ang matanda kung sisirain ko ang kinabukasan mo. Jinu! Wuji, the god of war Tufu. Kasama ang mga kapatid ng Shishan Palace ay paparating na. Lao Taiyun, sa totoo lang. Hanggat ako ang gobernador ng Longcheng, walang makakasira sa kinabukasan ko. Kahit pa ang King of Zembay na si Ye Lingtian ay hindi. Yatian ba? Yi Lingtian? Imposible. Nagkataon lang yan. Walang galang, Ye Tianba. Paano mo nagawang bastusin ang kagalang-galang na King of Zembay? Magsalita ng ganyan? Tumahimik ka. Hindi mo karapatan makialam. Mga gwardya! Opo, Turuan niyo siya ng leksyon. anong gagawin niyo? Teka, tigilan niyo yan. Lao Taiyun, kinagat ng aso mo ang isang tao. Tutulungan kitang turuan siya ng leksyon para matuto siya. Kailan pa naging karapatan mong turuan? Ang mga tao ng Leng family? Naghahanap ka ng gulo. Ngayon, papatayin kita. Yatian ba? Alin sa dalawa? Tumigil ka? O maganda kang harapin ang galit ng Shangjing Leng Corporation? Talaga? Kung gayon, pagbibigyan kita. Governor, hindi tayo pwedeng magpaputok ngayon. Papunta na ang King of Zembay kasamang Jiaolong Guards. Kung papatay natin ang matandang babae ngayon, siyak na ang King of Zembay ay magsasagawa ng masakir sa Tiandu Mansion. Masakirin ng Lingtian ang Leng Corporation? Magiging interesante yan. Ang gusto lang namin ay lumuhod ang batang ito para mapahiya ang Lin family at tuluyang mawala ng dangal. Hindi na kailangan patayin ang matandang babaeng ito. Galitin ang King of Zembay. Old Madam, si Leng Feng ay kumuha ng baril at naghasik ng kaguluhan. Pinatay niya ang gwardiya. Ayon sa batas ng Dasha, kailangan siyang dalhin para imbestigahan. Pero ang aming governor, para lang sa iyong danggal at sa danggal ng Leng family. Pinapaluhod lang siya para humingi ng tawad. Kahit ganon, ipantatanggol mo pa rin ba siya? Old Madam, paano maihahambing ang Leng family sa Shishan Palace? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, sa likod ng aming governor ay ang Shishan Palace na sumusuporta sa kanya. Dahil may suporta ng Shishan Palace, maari nang baliktarin ang tama at mali at tawagin ang itim na puti. Leng Feng, hinahanap mo ang iyong kamatayan. Paano ka naglakas loob na bastusin ang Shishan Palace? Dumating ang King of Zembay. Maligayang pagdating, King of Zembay. Maligayang pagdating, King of Zembay. Kang Er, lumuhot ka. Kung luluhod ako, pakamaikli ang kanyang buhay. Patayin. Sige, tumayo na kayong lahat. Walang galang. Leng Feng, nang makita mo ang King of Zembay. Bakit hindi ka lumuhod? Ang aking pagluhod, hindi niya kaya. Walang galang. King of Zembay, ito ang aking walang kwentang apo. Sanay na siyang maging pasaway mula pagkabata. Hindi marunong ng tamang asal. Nakasagasa siya sa iyo. Dito, humingi ako ng tawad para sa kanya. Madali lang yan, Lao Taijun. Nasaan na ang sikreto ng Leng family na ipinangako mo? Huwag kang mag-alala, King of Zembay. Hanggat maayos ang kasalukuyang problema at matulungan mo ang aking apo na maayos na pamunuan ang Leng Corporation, ako mismo ang mabibigay ng sikreto ng Leng Corporation. Hindi ako magsisinungaling. Ang mga walang kinalaman, umalis na kayo. Leng Feng! Ma, aalis na ba tayo ngayon? Hindi. Lola, parehong Leng family at King of Zembay. Hindi natin sila kayang kalabanin. Ngayon, ang tanging makakatulong sa atin ay ang Governor of Longcheng. King of Zembay. Ang mga walang kinalaman ay pinaalis ko na. Yatian ba? Ang lakas ng loob mo. Nang makita mo ang King of Zembay, bakit hindi ka lumuhod? Tumahimik ka.
Leng Feng! Kung lumukod ka lang sana ng maayos at humingi ng tawad, ako maaring ayusin ang malaking problema at gawing maliit. Pero iginigiit mong palakihin ang gulo. Kung gayon, sasabayan kita. Yi Tianba. Talaga bang iniisip mo na kaya mong kontrolin ang lahat sa Longcheng? Kahit hindi ko kayang kontrolin ang lahat, ang pagdisiplina sa maliit na Leng Corporation at sa iyo, Young Master, ay napakadali lang. Haha, talaga? Leng Feng, sige, tumawa ka pa ng kaunti. Dahil baka mamaya, wala ka ng pagkakataon. King of Genbei Masama ang kalooban ng taong ito. Kung mananatili siya, perwisyo lang siya. Mayabang at mapang-api, walang pagalang sa batas. Asikasuhin mo na siya. King of Zenbei, nangako ka sa akin. Unahin mo munang lutasin ang problema ko. Ano? Kapag ako, ang hari, ay kumikilos kailan ka pa nagkaroon ng karapatang turuan ako? Hindi po ako nangangahas. Kumilos. Talagang magkakampi kayong lahat. Ang galing ninyong baliktarin ang katotohanan, walang pinagkaiba. Walang galang. Maliit na sinta. Ikaw ang lumalabis. Ako? Walang silbi ang pagmamakaawa ng matandang ginang. Siniraan mo ang haring ito. Dapat siyang mamatay. Dapat mamatay. Karapat-dapat ka ba? Sige. Kung gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Sino ang mangangahas? King of Zenbei! King of Zenbei, kumalma ka! Ano? Gusto mo pa ng kalahati ng shares ng Leng Corporation? Kalahati ng shares ng Leng Corporation? Matandang ginang! Ang Leng Corporation ay pinaghirapan ng ilang henerasyon ng Leng family. Kung ibibigay lang natin ito ng ganoon, malulungkot ang mga ninuno ng Leng family. King of Genbei, marangal ang iyong posisyon. Paano ka magiging hindi tapat sa iyong salita? Sino ka para magsalita? Kailan ka pa nagkaroon ng karapatang makialam sa mga gawain ng King of Genbei? Makialam? Sumisigaw? Sino ang nagsabi sa iyong tulungan siya? Hindi mo ako kailangan turuan sa mga ginagawa ko, Leng Feng. Hindi mo ako kailangan turuan sa mga ginagawa ko, Leng Feng. Ang yabang mo. Patayin siya. Ang braso ko. Matandang ginang. Pinapayuhan kita. Mas mabuting bilisan mo. At ipadala ang gusto ko. Kung hindi, sa susunod na maputulan ng kamay o paa, baka apo mo na ang maging biktima. Tigilan mo. Hindi mo ako kalaban. Walang kwentang tao. Naghahanap ka ng kamatayan. Walang silbi! Umalis ka. Matandang babae, ang apo mo ay napakawalang hiya. Pati ang tao ng King of Genbei ay pinatay niya. Kayo ba ay handa ng kalabanin ang King of Genbei? Yi Lingtian, Yi Tianba. Hindi nyo na kailangan magkunwari sa harap ko. Ang lahat ng ginagawa nyo, hindi ba't para lang sakupin ng Leng family? Ito ay isang patibong, hindi ba? Sir, Kinumpirma na ng Nighthawk Squad na ang Governor of Longcheng at King of Genbei, ang magkapatid sa ama, ay nagpaplanong umatake sa Leng Corporation sa inyong Crown Prince Banquet. Wala akong pakialam. Basta hindi nila ako gambalain. Gawin si Liu Ruyan na pinakamarangal na babae sa banquet. Kung hindi, pagsisisihan nilang nabuhay sila sa mundong ito. King of Zenbei, totoo na ba ang sinasabi ng apo ko? Kinukuwestiyon mo ba ako? Pero ang apo mo, talagang minamaliit ko siya. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang mga impormasyong ito. Pero ang sinabi niya ay pawang totoo. Ang patibong nito ngayon ay kami ng kapatid ko ang nagplano para sa Leng family mo. Taka, bakit? King of Zenbei, wala kaming galit sa'yo. Bakit mo ginagawa ito? Bakit mo pinagpaplanuhan ang Leng family namin? Ang military secret na kontrolado ng Leng Corporation ninyo ay sapat na para palakasin ang kapangyarihan naming magkapatid. Isa pa, kanino man ibigay ang sa inyo, ibibigay pa rin. Baka sa aming dalawa, mas lalo pa itong sumikat at umangat pa. Kayo ay mga magnanakaw. Ay, Old Matriarch, mali ang sinabi mo. Sabi nga nila, kung ang tao ay hindi para sa sarili niya, paparusahan siya ng langit at lupa. Dahil nabuk... Pangkalawa, patayin mo sila. Ang shares ng Leng family man o ang sikretong dokumento, maaga o huli, lahat yan ay magiging atin. Huwag ka nang magsayang ng laway sa kanila. Tulad noon nang pinahamak natin si Leng, ang panganay. Ngayon, ipapawala natin ang buong Leng family sa gusaling ito. Ako lalabanan ko kayo. Matandang babae. Tinawag kitang laot ay June, pero akala mo ba talaga may halaga ka? Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo kung anong klaseng tao ka? Kung hindi lang dahil noon, sa takot na masira ang plano ng pangalawa, matagal ko nang gilipol ang buong Leng family ninyo. Kuya, Bata,
Matalino ka. Kung ibibigay mo lang ng maayos ang gusto ng haring ito, papayagan ko ang pamilya mo na umalis ng marangal. Kung hindi, sisiguraduhin kong mabubuhay ka ng mas masahol pa sa patay. Ikalawa, sandali. Bago pa mamatay ang batang ito, hayaan siyang kainin ang mga basurang ito dahan-dahan. Patayin! 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 Yi Tian ba? Nananaginip ka ng gising. Yiling Tian, gagawin mo akong mas masahol pa sa patay sa isang hamak na King of Genbei na tulad mo. Hindi ka pa sapat. Valanggalan. Leng Feng, naghahanap ka ng kamatayan. Dahil gusto mo talagang mamatay, pagbibigyan kita, King of Genbei. King of Genbei, may bibigay ko ang gusto mo. Pero may isang kondisyon ako. Kung pakakawalan mo kami, ibibigay ko agad sa iyo ang shares ng Leng Corporation at ang mga sikreto ng industriya ng militar. Hindi. Kung gayon, pakawalan mo lang ang aking apo. Ang matandang ito ay handang ibigay ang lahat ng pag-aari ng Lin family, pati na ang aking buhay, kapalit ng kanyang buhay. Teng-er, patawarin mo ang lola mo sa ginawa niya sa nanay mo noon. Ikaw din naman ay miyembro ng Leng family. Kaya, ito na ang huling bagay na magagawa ng lola mo para sa iyo. Ang ganda ng eksena. Ang lalim ng pagmamahala ng lola at apoa. Kung hindi mo susundin ang aking hiling, kahit mamatay pa ako, hindi ko pipirmahan ang kasunduan sa paglilipat ng shares. At sasabihin sa iyo ang lihim kung saan po ito itinago. Pumayag ka, ikalawa. Iyan ang kailangan ng ating nakatataas. Kung hindi natin makukuha, pareho tayong mananagot. Tungkol naman sa dalawang babaeng ito, iwanan niyo sila rito. Ako, ang gobernador, ay magpapakasaya sa kanila. Sige. Pumapayag ako. King of Tenbei, ang hari ay hindi nagbibiro. Pero siya, hindi lumuhod sa harap ko. Naglakas loob pa siyang salungatin ako ng paulit-ulit. Bata pa lang siya at wala pang karanasan. Bata? Lola? Sasabihin ko sa iyo na ang kamatayan ay maaaring maiwasan. Ngunit ang pagdurusa ay hindi. Gusto mong iligtas ko ang buhay niya? Pwede. Putulin niya ang sarili niyang mga binti, gumapang, at kainin ang mga dumi na ito. Iwanan ang dalawang babaeng ito. Pagkatapos, mula rito, lumayas ka. Lao Taijun! Sir, maayos ang palagayan ni Lao Taijun. Nahimatay lang siya sa sobrang galit. May tao ba dyan? Gisingin niyo ang matandang babaeng yan. Wala akong oras na mag-aksaya rito kasama siya. Masusunod. Umanis ka! King of Zenbei, hinihiling ng inyong alipin na patayin ang walang galang na batang ito. Huwag niyo siyang patayin agad. Masusunod. Jiaolong Guards, makinig. Patayin ang batang ito. Masusunod! Ang lakas ng loob nyo! Paano nyo nagawang bastusin ang aking sir? Dapat kayong mamatay! Ang lakas niya. Ito. Wuji, the God of War. Tufu, huli ako. Patawarin niyo ako, sir. Tumayo ka. Patayin ang lahat ng mga taong ito na walang galang sa aking sir. Masusunod! Sir, ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Sino ka ba talaga? Sino ba talaga sila? Sino ako? Hindi ka pa karapat-dapat malaman. Sabihin mo sa akin. Sino ang nagutos sa'yo na magplano para agawin ang Leng Corporation? Hindi ko alam. Sagutin mo ang tanong ng aking amo. Sumagot ka. Sumagot ka. Lauer! Ikaw na walang hiya. Paano mo nagawa na lumpuhin ang aking Lauer? Tumahimik ka. Sagutin mo ako. Hindi ko alam. Kung gayon, mamatay ka na. Kahit mamatay pa ako, hindi ko pa rin sasabihin sa'yo. Sige. Teka! Siya ang King of Shenbei! Talaga ba maglalakas loob kang pumatay ng hari? Sa aking paningin, lahat ay maaring maging hari. Ano ang mawawala kung mabawasan ng isa? Ako ay miyembro ng Shishin Palace. Kung galawin mo siya, tinitiyak ko sa'yo, ang mga tao ng Shishin Palace ay hinding-hindi kapatatawarin. Tufu, miyembro ba siya ng Shishin Palace? Naglakas loob siyang magpanggap na miyembro ng Shishin Palace. Dapat siyang patayin. Kayo ang mga tao ng Shishin Palace. Yetian ba? Sa iyong paningin, akala mo ang padiding miyembro ng Shishin Palace? Pero sa akin, wala lang yan. Anong gagawin mo? Paano mo nagawa sa aking dinoo na kumain ang mga mumong ito? Ngayon, ipapatikim ko rin sa iyo ang lasa nito. Kuya! Sino?
Ang kriminal ay naparusana. Kuya, siguradong ipagigiganti kita. Leng Feng, pinagsisisihan ko talaga na hindi kita pinatay agad. Yeling Tian, ikaw, wala kang karapatan. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo na magplano para agawin ang Leng Corporation? Hindi ko alam. Kung gayon, mamatay ka. Ang King of Jinbei ay nakipagsabwatan sa mga dayuhan at nagtangkang saktan ang Leng family. Dapat siyang mamatay. Kung sino man ang hindi sumunod ang kahihinatnan, ay magiging tulad ng taong ito. Sino mang zumuway, ang kahihinatnan ay magiging tulad ng taong ito. Tapos na. Ngayon, tuluyan ng tapos ang pamilya Liu natin. Hindi pa tapos. Ma, Ang driver na yon, gusto ni Leng Feng si Ruyan, di ba? Tama. Lola, tama si Papa. Basta't magmakaawa si ate sa kanya, tiyak na palalayain tayo ni Leng Feng. Sinabi ko na gagawin kitang pinakamarangal na babae sa piling na ito. Leng Feng, ako. Sir, ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Leng Feng. Hindi. Yang Master Leng ng Leng family. Dati ako, ang matandang babaeng ito ay bulag. Hindi ka nakilala bilang isang dakilang Diyos. Patawarin mo na lang kami. Oo nga, Mr. Leng. Kayo po ay napakabait. Palayain niyo na po kami. Kuya, ang bagay na ito, kung may sisihin si ate dahil hindi niya ako sinabihan ng maaga ang iyong pagkatao. Kung hindi sana ganito ang nangyari kina Papa at Lola. Hindi sana sila nagkakaganito. Ruyan, pakiusap, tulungan mo kaming magmakaawa. Pagkatapos ng lahat, pamilya mo kami. Camilla? Lola, tanungin niyo ang inyong mga sarili mula simula hanggang ngayon. Itinuring niyo ba akong pamilya? Ate, hindi mo rin naman pwedeng sabihin yan. Para rin naman sa'yo ang ginawa ni na Papa at Lola. Sa huli, nag-aalala lang sila na maloko ka. Hindi mo pwedeng sabihin ang ganyang mga salita para galitin sila. Tama, Ruyan. Tama si Chacha. Ang lahat ng ginawa ni Papa ay para sa kinabukasan mo. Ruyan, Pakiusap. Tulungan mo kaming magmakaawa. Tingnan mo, lumuhod na si Papa para sa'yo. Ito ang una at huling beses na tutulungan ko kayo. Mula ngayon, wala na tayong ugnayan bilang mag-ama. Ako, si Liu Ruyan, ay hindi na miyembro ng Liu family. Leng Feng, palayain mo na sila. Dahil nagsalita si Ruyan para sa inyo, lumayas na kayo. Umalis ka na. Lumayas ka na. Salamat. Sir, ano na ang mag-amang Lin family? Maraming kasamaan ang ginawa ng mag-amang Lin family. Pawalain mo sila. Naiintindihan! Ye Yuan, 3 araw. Hanapin kung sinong nag-utos sa Ye family na magplano laban sa Leng Corporation. Opo. Ikaw ay miyembro ng Shishan Palace. Lola, tapos na ang lahat. Pinatawad mo na ba si Lola? Ang Dragon Head Ring, simbolo ng Leng Corporation, ibibigay ko sa iyo ngayon. Simula ngayon, ikaw na ang pinuno ng Leng Corporation. Kayo, sabihin ninyo, ano ang dapat nating gawin? Ang babaeng si Liu Ruyan, pumayag siyang palayain tayo. Pero paano naman si Leng Feng? Kung hindi, tumakas na lang tayo sa ibang bansa. Ay, Lola. Narinig ko na ang young master mo, ang anak ng pinuno ng bansa. Ay isang playboy. Karaniwan, mahilig din siya sa magagandang babae Paano kung ibigay natin si Liu Ruyan sa kanya? para humingi ng proteksyon sa Mo family. Sige, gawin natin yan. Ruyan. Tito? Hindi ba't nasa ibang bansa ka? Ruyan, anak. Ngayon, ang tito mo ay nakahanap sa'yo ng mayaman na mapapangasawa. Iyan ang Mo family. 100 taong pamilya ng mayayaman. Tito, may boyfriend na po ako. At Saka. Tito! Mga tao, dalin Josiya. opo. Ruyan. Nangako si young master mo sa akin. Kapag ibinigay kita sa kanya bilang kabit, mapapatawad ang 10 bilyong utang ko sa sugal. Huwag mong sisihin ang tito mo. Kahit kabit ka lang, magiging mayaman ka pa rin. Sino ang nagpapasok sa'yo? Pribadong tirahan ito, hindi bukas sa publiko. Ikaw si Leng Feng? Hindi naman siguro, Kuya Yan. Nagkamali ka lang siguro ng pagkakakilala. Hindi ka ba matagal ng pinalayas ng lola? Hindi ako pwedeng magkamali. Ang nakakadiring mukha niya. Ako, si Leng Yan, hinding-hindi ko yan makakalimutan habang buhay. Kung muli mong sisiraan ang nanay ko,
Papatayin kita. Leng Feng, umalis ka. Hindi ka welcome sa Leng family. Pinapunta ako ni Lola. Kalokohan. Ikaw na isang basura na pinalayas ng lola sa Leng family. Hahanapin ka pa niya? Leng Feng, kung magdadahilan ka, huwag naman yung ganyan kawalang kwenta. Tama. Hindi ka ba tumitingin sa salamin? Tingnan mo ang sarili mo. Si Lola pa mismo ang magmamakaawa sa'yo na bumalik. Umalis ka. Hindi ka welcome sa Lang family. Huwag mo akong hawakan! Leng Feng! Inakala mo pa rin ba na ikaw ang dating young master ng Leng Corporation? Ikaw, isa ka lang basurang pinalayas ng lola sa bahay. Kuya yan! Binubuli ako ng basurang yan. Natatakot ako. Walang kwenta. Ngayon, lumuhod ka kay Shuang at humingi ng tawad. Pwede kong kalimutan ang lahat. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung pagsasamahin ko ang lahat ng utang mo. Utang? Anong utang? Ang utang mo sa sarili mo na isang tanga ka? Kalokohan! Anong sinasabi mo? Walang kwenta! Sino ang nagsabi sa iyong umupo? Tama na, kuya yan. Bakit mo pa kinakausap ang walang kwentang yan na pinalayas ni Lola? Bakit mo pa kinakausap ang walang kwentang yan na pinalayas ni Lola? Tingnan mo ang mukha niyang parang magnanakaw. Ang bigla niyang pagbalik na yun para lang sa kayamanan ng Lang family. Ano ang sinasabi mo? Kuya yan, gamitin mo ang iyong mabangis na kamao ng tigre para kay Shuang. Turuan mo ng leksyon ang walang kwentang yan. Sige. Walang kwenta. Ngayon, ipapatikim ko sa iyo ang lakas ng mabangis na kamao ng tigre. Walang kwenta ka. Sinaktan mo si kuya yan. Walang kwenta. Paano mo nagawang saktan si Shuang? Papatayin kita. Leng Feng, kung kaya mo, patayin mo ako. Kung hindi, mamaya pagdating ng tatay at lola ko, malalagot ka sa akin. Wala nang pag-asa. Tigilan mo. Tiyo, sa wakas, dumating ka. Ang walang silbing ito, gusto niya akong patayin. Dali, turuan mo siya ng leksyon. Tio, nakita ni kuya yan ang walang silbing ito. Napalihim na pumasok sa Lang family. Akala niya may masamang balak ito. Kaya nilapitan niya para tanungin. Hindi inasahan. Ang walang silbing ito ay kumuha ng kutsilyo at gustong patayin si kuya yan. Tio! Buti na lang at dumating ka sa tamang oras. Kung hindi, si kuya yan ay mapapatay na ng walang silbing ito. Dragonhead ring. Paano napunta yan sa'yo? Bigay ng Lola. Kalokohan. Paano ibibigay ng matandang ginang? Dragonhead ring. Sa isang walang silbing pinalayas? Ibigay mo ang Dragonhead ring. Umalis ka sa Leng family. Pinakawalan ka na ni Tio Tatlo. Ikaw, hindi ka pa karapat dapat. Naglakas loob kang sugatan ng mukha ko. Dapat kang magpasalamat. Sinugatan ko lang ang mukha mo. Hindi ko kinuha ang buhay mo. Ayan. Ha? Huwag kang makialam. Hindi ko papayagan ang isang Basura na pinalayas ng Leng family. na umakyat sa ulo ko at gawin akong tay. Mamatay ka na. Halika. Kung kaya mo, patayin mo ako. Basura ka. Bilisan mo. Ibaba mo ang baril. Kung maglakas loob kang magpaputok, ang buong Lang family, hindi ka namin palalampasin. Tio Tatlo, pigilan mo ang basurang ito. Ang basurang ito ay sa pilitang pumasok sa Leng family at sinaktan ang aking anak para lang makuha ang Dragonhead ring. At saka, pareho nga kayo ng 10 taon na ang nakalipas. Sa nanay mong hamak, parehong mababang uri. Neng Audong! Pwede mo akong sabihan, pero huwag mong sabihan ng nanay ko. Kung hindi, Papatayin kita! Isang basurang magnanakaw. Bakit hindi pwedeng pag-usapan? At saka, kung hindi mo ibibigay ang Dragonhead ring, tinitiyak ko sa'yo, hindi ka makakalabas ng Leng family. Mga guwardiya. Itong basurang ito, naglakas loob na nakawin ang Dragonhead ring. Kung lalaban siya, patayin siya dyan mismo. Opo! Tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Ma, Lola. Lola, itong basurang pinalayas ninyo,
Hindi lang ninakaw ang sa aming Leng Corporation na Dragon Head Ring. At kanina lang, sinugatan pa niya ang mukha ni Kuya Yan. Lola, kailangan niyo kaming tulungan. Tama, Ma. Itong si Leng Feng. Hindi lang ninakaw ang Dragon Head Ring. Sinaktan pa niya si Xiao Yan. Kung kumalat ito, anong mukha pa ang ihaharap ng aming Leng family sa Shangjing? Wala na kaming mukha. Kailangan siyang mamatay. Lola, kailangan mo akong ipagtanggol. Tumahimik ka. Ma, Tumahimik ka. Ang Dragon Head Ring sa kamay ni Leng Feng, ako ang nagbigay niyan. Lola, nababaliw na po ba kayo? Ang Dragon Head Ring na ito, bakit sa kanya niyo ibibigay? At saka, sinugatan pa niya ang mukha ni Kuya Yan. Tumahimik ka. Sino ang nagsabi sa iyong tawagin basura si Leng Feng? Huli na ang dating ni Lola, pinahirapan ka. Leng Aodong, Leng Yan, tinasabi ko sa inyo, simula ngayon, si Leng Feng na ang pinuno ng Leng Corporation. Kung sino man sa inyo ang hindi sumusunod sa kanya, umalis kayo sa Leng Corporation. Lola! opo. Leng Feng, umupo ka. Leng Feng, pagkatapos ng 3 araw, ang Mo family, na kasing tanda ng Leng family, ay mag-host ng engagement banquet. Plano ni Lola na ikaw ang dumalo bilang pinuno. Ang pamilya mo at ang pamilya Lin, bagamat pareho silang mga kilalang pamilya sa Shangjing na may daang taon na. Sa usapin ng lakas ang pamilya Leng, ay laging medyo mas mahina. Kaya ang pamilya mo ay palihim na nagbabantay ng may pagnanasa gusto nilang sakupin ng aming pamilya Leng. Fen-er, Alam ni Lola na miyembro ka ng Shishen Palace, pero narinig ko ang sumusuporta sa pamilya mo ay miyembro rin ng Shishen Palace at hindi mababa ang posisyon niya. Kaya kapag pumunta ka sa engagement banquet, kailangan nung iwasan ang kanilang matalim na gilid. Wal na wag mong gaditin ng mga miyembro ng pamilya mo, ha? Sir, huli na ako ng isang hakbang. Si Miss Liu ay kinuha na kagabi at tinala sa pamilya mo. Kinuha ng pamilya mo si Ruyen. Binabati kita, Young Master Mo. Anong gagawin mo? Sino yan? Inapapunta ka ni Uncle Hu kasamang iyong asawa sa Shangjing Garden para sa engagement banquet. Huyan, Sino nagpapasok sa maliit na walang kwentang yan dito? Young Master. Pinabagsak niya lahat ng tao natin. Anong sabi mo? Siya lang mag-isa. Pinabagsak niya kayong lahat? Mga walang kwenta! Sayang lang ang pagpapakain sa inyo ng pamilya. Mo, mga basura kayo. Mga hampas lupa! Ang pagpasok niya sa Shangjing Garden, sige na! Pero naglakas loob pa kayong syakta ng mga tao ko. Huyan! Aba, payo ko sa'yo, huwag ka na magsayam ng lakas. Siya ngayon ay babae ko, ni Mokun. Kung wala akong pahintulot, hindi siya papayag sa'yo. Kalokohan! Siya ang babae ko, ni Leng Feng! Sabi mo, babae mo siya? Kung gayon, sabihin mo sa kanya umalis. Tingnan natin kung susunod siya sa'yo. Liu Ruyan! Maliit na babae! Halika, itaas mo ang ulo mo para sa akin! Hoy! Anong ginawa mo sa kanya? Ay, naku! Tingnan mo ang itsura mo. Gusto mo akong saktan, di ba? Sasabihin ko sa'yo, ang kasunduan sa kasal, siya mismo ang pumirma. Imposible. Imposible! Teka lang. Tama. Siya mismo ang pumirma sa kasunduan sa kasal. Mas mabuti pang lumayo ka sa pamangkin ko. Kung hahadlangan mo ang kasal niya kay Young Master mo, sisirain kita. Umalis ka! Uy! Yu Huyan! Liu Huyan! Ano ka ba sa tingin mo? Ako ang tiyuhin niya. Isang sugarol na walang kwenta. Karapat-dapat ka bang maging tiyuhin ni Liu Huyan? Papatayin kita. Hugag! Hugag! Maliit na basura! Kahit aso, tinitingnan pa rin ang amo bago syaktan, di ba? Talaga? Ikaw! Aray! Ang sampal na ito,
Ibinabalik ko sa iyo ang sampal mo sa mukha ng babae ko. Ang sampal na ito, para matuto ka. Tandaan mo, hindi lahat ng tao ay pwede mong saktan. At ang pangatlong sampal, para saan naman yan? Ang pangatlong sampal? Ayoko sa'yo. Libre yan. Walang bayad. Maliit na basura! Papatayin kita! Young Master Mo! Young Master Mo, ayos ka lang ba? Chacha! Hindi lang kung sino-sino si Young Master Mo, kundi ang Young Master ang Leng family. Ano? Siya? Siya pala ang katulad ng Mo family, isang young master ng Leng family na daang taon ng makapangyarihan. Bagamat ang Ling family at Mo family ay parehong daang taon ng makapangyarihang pamilya sa Shangjing. Ngunit ang lakas ng Leng family malayo sa yaman ng Mo family. Nagkasala siya kay Young Master Mo. Kahit ang Leng family ay hindi siya kayang iligtas. Si Young Master Mo ang pinagutos niyang mang-api kay Chacha. Kailangan mong ipagiganti si Chacha. Wala akong pakialam kung sino pa si Young Master Leng. Basta inaapi ka niya, hindi ko siya palalampasin. Liu Chacha, bakit ka nandito? Hindi aksidente ang pagdating ni Tio noong gabing yon? Ikaw ang nag-utos? Haha, Liu Ruyan. Mukhang hindi ka naman pala ganong katanga. Tama, nung gabing iyon, ang pagdukot sa'yo. Ako ang nag-utos sa tiyuhin mong adik na gawin yon. Bakit? Bakit? Liu Ruyan. Ako si Liu Chacha. Sa katawan, sa ganda saan ako nagkulang sa'yo. Bakit lahat ng magagandang lalaki ay ikaw pa rin ang hinahabol? Ikaw na segunda mano? Hindi ako susuko. Kung hindi kita kayang lampasan, sisirain na lang kita. Liu Chacha, talagang hindi ka na makatuwiran. Nawawala ka na sa sarili mo. Nawawala sa sarili? Basta masira lang kita. Ano naman kung nawawala ako sa sarili? Sa napala kagabi, pinaranas ko na sa kanya kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa. Pero ayos lang, hindi pa huli ang lahat. Hayaan mong maranasan niya ang sakit ng pagkawala ng minamahal. Sino ka para gawin yan? Pinagsisisihan ko ang pinakawalan kita noon. Ngayon, kahit ang mga Diyos pa ang dumating, hindi ka na nila maililigtas. Ikaw na babaeng may pusong ahas. Ang lakas ng loob mo! Nasa bingit ka na ng kamatayan, pero matigas pa rin ang ulo mo. Mo-kun! Hindi ka pa ba sapat sa sampal? Sasabihin ko sa'yo, huwag kang maging mayabang. Ipapatay na kita ngayon, mga tao. Young Master Mo, huwag mo siyang patayin kaagad-agad. Gusto pa ni Chacha na makita ang itsura niya kapag nagmamakaawa na siya sa sakit. Narinig niyo ba lahat? Sino mang pumutol ng isang braso niya ngayon? Bibigyan ko ng 5 milyong pabuya. Pumutol ng isang binti niya? Bibigyan ko ng 6 milyong pabuya. Ang daldal niya kasi, kapos ng batang yan. Hindi pa rin niya alam kung ano ang ibig sabihin ng special black hand ng Mo family. Ano ba yan? Sabi-sabi ang special black hand na ito ay galing sa Shishen Palace, ang pinuno ng Mo family, espesyal na ipinadala. Huwag na nating pag-usapan ang young master ng Leng family. Kahit ang old madam ng Leng family pa ang dumating, tiyak na hindi makakatakas sa kamatayan. Sabay-sabay na kayo. Para hindi na ako isa-isa pang maglinis. Naghahanap ng kamatayan. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Young Master Mo, siya ang babaeng nanakit sa akin noon. Huwag kang matakot mamaya. Pababayaran ko sa inyo lahat ng ginawa nila. Bakit kayo nakatunganga pa? Sugurin niyo siya. Sir, naimbestigahan na. Ang Mo family ay nakipagsabuatan sa Wakoku Imperial Family, si Yamamoto Ichiro, at umasa sa Ye family para magplano ng bitag laban sa Leng family. Ito ay para makuha ang military confidential document na yon. Nakipagsabwatan sa mga Wakuku. Hindi mapapatawad. Ang Mo family dapat lipulin. Masusunod. Mahawalang kwenta talaga. Kayo pa naman ang mga elite na inimbitahan ng kapatid ko mula sa Shishen Palace. Hindi nyo man lang kayang harapin ang isang babae. Anong ginagawa mo? Ako ang pangalawang yung master ng Mo family. Ang kapatid ko ay si Wuji, the god of war ng Shishen Palace. Pagsisisihan mo to. Hindi ka patatawarin ng kapatid ko. Ang Mo family dapat lipulin. Huwag mo akong patayin. Ako ang pangalawang young master ng Mo family. Sige, gawin nyo na. Masusunod! Teka! Ama! Sa wakas dumating ka na. Gusto akong patayin ng mga taga-Leng family. Dapat mo silang patayin para sa akin. Mga taga-Leng family, ang lakas ng loob nyo para galawin ng anak ko. Ang Mo family ay nakipagsabuatan sa mga Wakoku. Dapat silang mamatay. Dapat lipulin. Ang lakas ng loob mong magsalita. Ang Mo family
ay may mabuting kalooban. Inimbitahan ang Leng family na dumalo sa engagement banquet. Pero dito ka pa nagsasalita ng kasinungalingan. Hindi mo ba talaga iginagalang ang aming Mo family? Matigas ang ulo. Ikaw, pa, bakit ka pa nag-aaksaya ng oras sa kanya? Dahil alam na niya. Hindi na ako magdadalawang isip. Ang pagpaplano ng engagement banquet na ito ngayon, hindi ba para pabagsakin ng Leng family? Tumahimik ka. Lahat ng bagay ay kailangan ng ebidensya. Ang aming marangal na pamilya na may daang taong kasaysayan. Paano kami makikipagsabuatan sa mga Wakoku? Bata, pareho tayong mga pamilyang may daang taong kasaysayan sa Shangjing. Huwag mong sabihin, hindi kita binibigyan ng respeto. Kung luluhod ka at aamin sa iyong kasalanan ngayon, mapapatawad ko ang iyong paglapastangan. Kalimutan na ang nakaraan. Kung hindi, ipapakuha ko ang iyong bangkay kay Lao Taijun. Ang Mo family ay may masamang hangarin, nakikipagsabuatan sa mga Wakoku, at naglakas loob pang sabihing kukunin ang aking bangkay. Pa, ayaw niya ng magandang usapan. Gusto niya ng gulo. Kung ako ang tatanungin, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Patayin na natin siya agad. Tapos sakupin ang Leng family. Sa ganon, matutulungan natin si Kuya na maging Palace Lord ng Shishan Palace. Kung si Mo Bing ang magiging Palace Lord, ang kinabukasan ng aming Mo family, hindi na maihahambing sa isang pamilyang may daang taong kasaysayan. Bata ng Leng family, mamatay ka. Magingkat ka. Ruyan! Leng Fong, hindi mo siya kalaban. Umalis ka na. Umalis? Huli na. Sinasabi ko sa'yo, mamaya, aalisin ko siya. Pagkatapos, dahan-dahan kitang pahihirapan. Hindi mapapatawad. Ye Yuan, protektahan mo si Ruyan ng maayos. Masusunod! Huwag. Huwag kang mag-alala, Ginang. Sa mundong ito, walang sinuman ang makakatalo kay Ginoo. Gagamitin ko ang buhay mo. Para tubusin ang mga ginawa mo. Tubusin? Tay! Ano? Ang lakas ng batang yan. Puro kasinungalingan! Tingnan natin kung mas matigas ang espada ni tatay o ang dila mo, bata. Hayaan mo siyang mabuhay. Gusto ko rin siyang pahirapan ng husto. Tay! Paano mo nakuha ang God-slaying fist ng Shishan Palace? Dahil ako ang nagturo sa kanila niyan. Imposible. Ang God-slaying fist ay nilika ng pinuno ng Shishan Palace. Hindi mo siguro sasabihin, ikaw ang pinuno ng Shishan Palace, di ba? Siya ay isang walang kwentang tao lang sa Leng family. Saka, sinabi na rin ni Kuya dati, ang Shishan Palace Lord 5 taon na ang nakalipas. Matagal na siyang nawawala. Ikaw na hamak na nilalang. Naglakas loob kang magpanggap na Shishan Palace Lord. Tatay! Kakausap ko lang kay Kuya sa telepono. Mamaya, darating siya at mahuhuli niya ang peking Palace Lord na ito. Pagkatapos, maaari na nating sakupin ang buong Leng family. Lagot ka. Gusto mo bang magpalitan tayo ng buhay? Anong gusto mong gawin? Ipapadala kita sa kabilang buhay. Ang anak ko ay si Wuji, ang God of War ng Shishan Palace. Hindi mo ako pwedeng patayin. Matandang hukluban. Malaking pagkakamali mo. Hindi mo dapat sinaktan ng babae ko. Hindi mo ako pwedeng patayin. Papatayin mo ako. Hindi ka palalampasin ng anak ko. Tapos ka na. Pa, Ikaw naman. hindi mo ako pwedeng patayin. Si Kuya ay si Wuji, the God of War. Sa susunod na buhay, huwag mo akong guluhin. Ang lakas ng loob mo. Nangahas kang sirain ang engagement party ng kapatid ko. Kuya! Kuya! Pinatay niya ang tatay natin! Ano? Tatay, Kuya, kailangan mong ipagiganti ang tatay natin. Hindi lang niya pinatay ang tatay natin. Nagkunwari pa siya ang Shishan Palace Lord. lintik, pinatay niya ang tatay ko. Gagawin kitang pinirapirasong karne at dudurugin. Talaga? Ikaw? Wala kang kakayahan. Naghahanap ka ng kamatayan. Wuji, the God of War! Ang laki ng yabang mo! Ikaw si Ye Yuan, ang pinuno ng Nighthawk Squad. Wuji, the God of War! Ang laki ng lakas ng loob mo! Nakita mo na ang Palace Lord pero hindi ka lumuhod! Palace Lord? Imposible. 5 taon na ang nakalipas. Nagretiro na ang Palace Lord. Kahit ako, nung sumali ako sa Shishan Palace, hindi ko pa nakita ang Palace Lord. Paano siya magiging Palace Lord? Walang galang. Ye Yuan, tumahimik ka para lang protektahan siya. Nagsinungaling ka pa na siya ang Palace Lord at nasabi mo pa yan.
Paano siya magiging palace lord? Ikaw! Kuya, bakit ka pa nag-aaksaya ng oras sa kanya? Bilisan mo at tapusin na silang dalawa. Ipaghiganti niyo ang aking ama. Sugod. Dakpin siya. Ang walang hiyang ito na nagpapanggap na Shishan Palace Lord. Opo. Sino ang manggangahas? Kumeros? Yeyuan. Dahil ayaw mo makinig sa mabuting payo, huwag mo akong sisihin. Ngayon, sinumang gumadlang sa paghihiganti ko sa aking ama, papatayin ko. Ang pinuno ng Nighthawk Squad. Ganun nang pala. Ngayon dilinisin ko ang Shishan Palace para sa Shishan Palace Lord. Kuya! Salamat, Shishan Palace Lord! Ito ang Divine Fist. Paano niya nagagamit ang Divine Fist ng Shishan Palace Lord? Siya ba ang Shishan Palace Lord? Hindi! Hindi ka maaring ang Shishan Palace Lord. Bakit mo alam ang Divine Fist na nilikha ng Shishan Palace Lord? Mobing, hindi ka pa rin ba naniniwala? Ang nakatayo sa harap mo ay ang Shishan Palace Lord! Yewang. Mahalaga ba kung ako o hindi? Ang Mo family ay nakipagsabatan kay Yamamoto Ichiro. Ang pinaplano nyo ay hindi lang ang lihim na impormasyon ng militar ng Leng family, kundi pati na rin ang posisyon ng Shishan Palace Lord. Tama ba? Ang sinabi mo ay nagpaalala sa akin. Pero hindi na ba mahalaga yan ngayon? Ako ngayon si Wuji, ang God of War ng Shishan Palace. Ang posisyon ko ay pangalawa lang sa God of War Tufu. Kapag natalo ko si God of War Tufu, ako na ang bagong pinuno ng Shishan Palace. Mobing, nagre-rebelde ka ba? Yeyuan, huwag ka magsalita ng ganyan. Ang posisyon ng pinuno ay para sa pinakamahusay. Matagal nang nagretiro ang pinuno. 5 taon na ang nakakaraan. Ano ang masama kung ako ang maging bagong pinuno? At saka, ikaw, huwag mo ring masyadong ipagmalaki ang sarili mo. Dinala mo siya rito. Hindi ba para din sa posisyon ng pinuno sa huli? Pareho lang tayong walang pinagkaiba. Wala tayong karapatang magsalita sa isa't isa. Baliw! Sige, magmura ka lang ng magmura. Mamaya, titinan ko kung sa kama. Ganyan ka pa rin kawalang galang. Ikaw! Ang sumusunod sa akin ay uunlad. Ang lumalaban sa akin ay mamamatay. Kami ay handang sumunod kay Wuji, the God of War. Ako rin! Ngayon, oras mo na para umalis. Mobing, hinahanap mo ang kamatayan. Pinuno, Tufu ay huli na. Pakiusap, parusahan ako. Tumayo ka. Hindi ba dapat ikaw ay nasa larangan ng digmaan sa Nanjiang? Natalo ba si Yamamoto Ichiro at ang kanyang grupo? Mobing, hindi ka ba nagtataka kung bakit ako nakabalik ng buhay? Tufu, ang God of War. Hindi ko talaga inakala na makakabalik ka ng guo mula sa mga God of War ng Wakoku ni Yamamoto Ichiro. Mukhang minamaliit ko ang iyong lakas. Pero ayos lang. Sapat na ito. Masyado kang kumpiyansa sa sarili mo, ha? Kung ang God of War ay nasa kanyang buong lakas, baka may kaunting pag-aalinlangan pa ako. Wala na siyang pag-asa ngayon. Hindi siya dapat katakutan. At ikaw, wala ka rin sa paningin ko. Sasabihin ko sa iyong totoo, naabot ko na ang pinakamataas na antas. Sa mundong ito, wala nang makakatalo sa akin na yon. Kahit ikaw pa ang tunay na pinuno ng Shishan Palace, hindi mo ako kayang talunin. Ano? Naabot mo ng pinakamataas na antas? Malakas pa ang antas ng Genjing? Oh, malakas bata. Sasabihin ko sa iyo, ang taong nakarating sa antas ng Zenjing ay kaya magpasya ng buhay at kamatayan sa isang iglap. At saka, noon, ang Shishan Palace Master ay nasa antas lang ng Wajing. Paano kung nagtatago lang ako ng lakas? Paano kung nagtatago lang ako ng lakas? Imposible. Kung hindi ka naipit sa isang sitwasyon noon, paano ka naman magre-retiro? Sabi ko gusto kong maging ordinaryong tao. Maniniwala ka ba? Kalokohan! Tatalikuran mo ang napakalaking kapangyarihan para na maging ordinaryong tao. Ang ganyan salita ay pwedeng manloko ng 3 taong gulang na bata. Pero hindi ako, si Mobing. Mamatay ka na. Paano ka naglakas loob? Nangyari na ang mangyari. Ano ang makakapigil? Kahit pa ang mga Diyos ang dumating ngayon, hindi nila ako mapipigilan. Ngayon, ang posisyon ng Palace Lord ng Shishan Palace, ako ang uupo. Hay! Yeyuan. Ito ba ang Rurok? God of War. Tufu. Ngayon, ang araw ng iyong pagbagsak. Umatras ka. Ako na. Umatras ka. Ako na. Opo. Kung yan lang ang pinakamataas mong lakas, talagang nadismaya ako. Hoy, Beta. Sa oras na to, nagmamalaki ka pa rin? Mamaya,
Kapag nagpakawala na ng kapangyarihan ng kuya ko, hindi ka na makakatayo habang buhay. Umatras ka. Gusto kong makita kung gaano kalakas ang dating Lord ng Shishin Palace na yon. Puro palma lang. Gago, sige pa. Leng Feng, huwag kang mapapahama. Ayokong ang anak ko ay ipanganak na walang ama. Kuya! Umalis ka. Sige pa. Sige pa. Hahayaan kitang subukan ang aking natataning Overlord, Blade. Leng Feng, mag-indat ka! Ito, ang Four-Gazing Flower. Kuya! Imposible yan. Nasa Zenjing na ako. Nasa Zenjing na ang lakas ko. Ano ngayon kung nasa Zinzing ka? Sa paningin ko, isa ka lang tumpok ng basura. Kuya! Tama na. Dapat nang matapos ang lahat. Teka! Bata! Ngayon, dalhin mo ang mga tao mo at lumayas kayo sa Shangjing Garden. Kung hindi, babarilin kita! Ang mga nagpapanta sa akin ay patay na lahat. Huwag na magsalita pa! Gawin mo na! Panginoon ng palasyo. Ito lang ang kapatid ko. Patawarin mo siya. Ang buhay ko, gawin mo ang gusto mo sa akin. Kuya, Wala kang karapatang makipagtawaran sa akin. Mula nang ang inyong Mo family ay nakipagsabuatan sa mga Wakoku, ang inyong kapalaran ay nakatakda na. Panginoon ng palasyo, Maliban sa buhay, naming magkapatid, ang ibang miyembro ng Mo family, maaari mo ba silang palayain? Hindi parurusahan ang marami. Ang iyong mga kasalanan, Ikaw mismo ang magbabayad. Salamat, Panginoon ng palasyo. Kuya! Hindi, kuya. Kuya! Kuya! Leng Feng, akala ko hindi na kita makikita pa. Sir, ano ang gagawin sa mga taong ito? lahat ng may kaugnayan sa Mo family, ipakulong sa walang hanggang piitan. 8. Hindi ako pwedeng makulong. Kung alam ko lang sana noon pa, bakit ko pa ginawa? Ate, nagkamali ako. Patawarin mo ako, ate. Nagkamali? Kung gayon, panagutan mo ang mga ginawa mo. Diurian! Ako ang kapatid mo sa ama. Ang tunay mong kapatid. Sigurado ka bang gusto mong maging ganyan, katigas ang puso? Paumanhin. Ako, si Liu Ruyan, ay hindi makikisama sa isang tulad mo na gagawin ang lahat sa anumang paraan. Isang kapatid na may pusong ahas. Diurian! Kung hahayaan mo akong makulong, hindi ka patatawarin ni tatay at lola. Kung hahayaan mo akong makulong, hindi ka patatawarin ni tatay at lola. Nang gawin nilang panukat ang aking kaligayahan para ipagpalit sa kung ano-ano, ako, si Liu Ruyan, ay matagal nang hindi miyembro ng Liu family. Liu Ruyan! Ikaw, Liu Chacha! Sa lahat ng oras, ako ang magbibigay daan sa'yo. Ako ang nagpaparaya sa'yo. Pero ang kapalit ay hindi kailanman pag-unawa, kundi lalo pang pagpapahirap. Mula ngayon, manatili ka sa kulungan at magmuni-muni. sige. Kung ganun, papatayin kita. Dalhin siya! Huyan, Liu Ruyan, sana'y masama ang iyong kahantungan. Ikaw ba ang kamag-anak ng pasyente? ako nga. Paano ka naging ganyang klase ng kamag-anak ng pasyente? 5 buwan ng buntis ang pasyente. Bakit mo pa siya ginugulo? Doktor, sabi mo, buntis siya? Hindi mo alam na buntis siya. Hindi ko rin alam kung paano ka naging ganyang klase ng asawa. Halos 5 buwan ng buntis ang pasyente. Pero hindi mo pa rin alam, mabuti na lang. At naidala siya kaagad. Kaya walang pinsalang nangyari sa sanggol, sa sinapupunan ng pasyente. Kung hindi, pagsisisihan mo yan. Ako? Magiging ama na ako? Ikaw na lalaking handa ka bang sa sagradong bulwagan ng kasal na ito? Tanggapin at kilalanin ang nobya bilang iyong legal na asawa. Sa hinaharap, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, sa kahirapan at kayamanan. Ikaw ay mamahalin siya at igagalang, aaliwin siya at poprotektahan hanggang sa dulo ng iyong buhay. Pumapayag ka ba? Opo, pumapayag ako. Nobya,
Sa sagradong bulwagan ng kasal na ito, handa ka bang tanggapin at kilalanin ng nobyo bilang iyong legal na asawa? Sa hinaharap, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, sa kahirapan at kayamanan, ikaw ay mamahalin siya at igagalang. Aaliwin siya at poprotektahan hanggang sa dulo ng iyong buhay. Pumapayag ka ba? Opo, pumapayag ako. Sir. Kahit na nawasak na ang Mo family, si Yamamoto Ichiro ay patuloy na gumagala sa dilim. Sa pagkakataong ito, personal pa siyang nagdala ng 10 dalubhasa sa Zenjing sa bansa. Pumasok sa bansa? Kung gayon, hayaan silang manatili magpakailanman sa lupain ng daksya. Masusunod,